Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So nakahapon ni President BBM. So ang papanoorin lang naman natin yung mga highlights Care of 24 oras. No, so panoorin nga natin, men. Hindi kasi ako nanood noon Busy kasi ako kahapon. Pero panoorin natin yung balita regarding doon, yung highlights. Ting inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Mula sa pag-alis sa singil para sa systems law sa kuryente hanggang sa pagpapagaan ng buwis ng mga Pinoy. Yun yung nasa bill, di ba? Iginit niyang final and binding ang 2016 arbitral ruling at pumalag din sa mga humahamak sa ating pagka-Pilipino. Ang highlights ng ikalimang sona ng Pangulo sa report ni Ivan Mayrina. Sa ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, ilan sa mga pinalakpakang pahayag niya, dikit sa sikmura at bulsa ng mga Pinoy. Isa na riyan ang tila sumbat niya sa mga power utility. Bakit mga customer ang pumapasan sa mga kuryenteng nananakaw o nawawala habang dumadaloy sa mga kawad? Actually, magandang magandang issue yan Noon pa yan, di ba? Na kahit sinong may tino sa pag-iisip, kahit sinong may tino sa pag-iisip, magtataka dyan bakit nga naman kailangang tayo magbayad? Yung kumbaga, just imagine, halimbawa sa supermarket, no? Sa supermarket, nag-work ako Laging may loss doon. May pilferage. Wala kasing perfectong inventory din. Minsan kasi may mga kinakain ng daga, 'di ba? Or ninanakaw ng empleyado mismo. Sinashoplift. Just imagine kung ikukumpara natin 'yan doon. Papayag ba kayo pag nakita niyo yung resibo niyo sa supermarket, bumili kayo, may part doon na system loss? Yung mga ninakaw kayo din na magbabayad. Para bang, ba't namin babayaran niya? Kami bang kumonsumo niyan, di ba? Matagal ng issue ito. O yung system law sa mga bill? Ano gagawin kaya? Bukod dyan, may patong pa itong buwis. Panahon na para tanggalin na natin ang systems laws na pinapasa sa consumer. Palakpakan yung mga kala mo naman namumroblema sila sa pambayad. Ang tanong diyan, kailan yan may implement? Isa lang ang tumayo marami pala. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems laws. Correct. Alinsunod sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act, isang system law sa mga bayaring pwedeng ipasa ng mga utility sa kanilang customer. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including Si Idol Manny the value-added tax thereon. Hindi lang buwis sa kuryente ang natalakay. Ipinanawagan ng Pangulo sa Kongreso na tulungan guminhawa sa mga pasaning buwis sa mga kumikitang Pinoy, gaya ng mga tax exemption at amnestiya. Una, kailan magsasuffer dyan yung saan kukuha ng budget, di ba? Sana mabalanse nila. Wakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donors tax at value-added tax. Kaya lang, hindi ba magkakaroon ng problema yan sa budget?
Siguro alam naman ni BBM yung sinasabi niya, no? Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Kaugnay rin sa kuryente ang pagsusulong ng Pangulo ng alternative sources of energy para maging mura ang kuryente sa Pilipinas. Huwag niyong hayaang makialam ang Meralco dyan. Balita ko nakikialam daw ang Meralco dyan eh. Ano yung fake news ba yun or ano? Upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. Iniulat din ng Pangulo ang pagsisimula ulit ng drilling sa Malampaya Facility kung saan anya may untap na reserbang 222 billion cubic feet ng natural gas na kayang mapailawan ng mahigit 1.5 milyong bahay hanggang 2034. Gayon din ang paggawad ng mga kontrata para sa production ng hydrogen power, pati pagyakap ng Pilipinas sa nuclear energy. Muli niyang binuhay. Perhaps it is time for us to revisit Clear. Kailangan kasi ang kinakatakot ko dyan, maganda naman yon. Yung ibang bansa gumagamit na rin yan. Kaya lang, bagay ba sa isang korap na bansa katulad ng Pilipinas yung mga facilities na ganyan? Kasi kailangan talaga, delikado yan, di ba? Pag napabayaan. Kaya na bang ng Pilipinas na na mag-maintain ng ganyan? Oo, maganda yun. Makakatulong kasi talaga yun eh. Kaya lang, di ba, ang lagi ko iniisip katulad yung yung sa may tax, no? Lagi ko rin pinupunan paano yung mga corrupt. Paano yung lalo dyan, sabi niya yung nuclear energy daw at AI. Iniisip ko na naman yung mga corrupt. Kasi sometimes, kailangan ilagay mo rin sa yun eh. Ilagay mo rin sa equation yun eh. Paano gagalaw yung mga corrupt niya? Lalo na yung yung pag pinagtatanggal niya yung mga tax. Siyempre, magpapanik yung mga yung mga buhaya. Magkakaroon ng ng shortage ng Come on. Bongbong ha, President Bongbong. Sana maging maayos ha. nuclear energy production. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Sinabi rin ng Pangulo na wala nang atrasan ng pagyakap natin sa artificial intelligence. AI is here to stay. And so, we adopt it to harness its potential. Sa totoo lang, kailangan talagang bigyan ng focus yan. Kasi yan na yung future eh. Hindi pwedeng yung tatanggi-tanggi. I mean, kailan tayo mag-a-adapt dyan kung saan huli na ang lahat? Or huling-huli na tayo? Sa gusto mo, part yan ng part yan ng progress eh. Parang ganito, Ito, kwento ko lang ng madalian lang. Nung may negosyo pa kami, against ang tatay ko na na i-computerize yung system ng namin. pag kasi sinasabi namin yung computer, ang nasa isip niya yung games. Yun kasi ang alam ng tatay ko sa computer. Hindi naman bobo ang tatay ko. Alam niya naman yung Kaya lang, kasi kami mga magkakapatid dati nung mahilig kami sa mga, mga games na Yun ang naiisip niya lagi. Yung gano'n ng hindi niya naiisip na yung pag naglagay kami ng system sa business, mapapadali. Matigas pa rin siya kasi malaki daw ang gagastusin, milyon ang gagastusin. Hanggang sa dumating yung time na kailangan na lahat ng business sa Mindoro noon, ganun na. Pati pag-transact sa mga government office, pati pag-i-email sa mga accountants, ganun na lahat. Saka lang kami hahabol.
mas mahal na yung mas mahal na yung gagastusin. At magkukumahog magtitrain ng mga tao na alam mo yon. Kaya pag may pagbabago, kailangan talaga sumabay ka rin eh. 'Di ba? Anong ibig ko sabihin? Kasi feeling ko bagamat hindi ko pa naiintindihan yung issue diyan sa AI. Hindi ko pa siya ma-process kasi busy pa ako sa trabaho. Kasi may nag-aano sa akin yan. Yung nagpapara. Wala naman kasi ako alam diyan, pero ang intindi ko, sa ayot sa gusto mo, kailangan mo talagang i-adapt yan eh. Kailangan talagang i-embrace natin yan sa ayaw at sa gusto nyo. Kasi yan ang future. Magte-terminator tayo lahat. Di ba, men? To enhance critical sectors from our educational system to our industries, we must ensure our global competitiveness. Isa sa mga magiging sentro nito sa bansa, ang binanggit niyang Pac Silica Industrial. Yan. Marami nagpapareact sa akin yan. Kaya lang hindi ko siya May idea ako, pero baka magkamali kasi ako na sasabihin eh. Ayoko kasi magsalita sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Hub sa New Clark City. Pero kung halimbawa, kung kailangan gawin yan, feeling ko kailangan eh. Kailangan. Kasi kailan ka pa maggaganyan kung lahat ng bansa may ganyan na, saka lang tayo hahabol. Di ba? Na mabibigyan niya ng dekalidad na trabaho at magpapalakas na ekonomiya. Nabagitin niya ang kauna-unahang spaceport na itatayo sa Cagayan at ang posibleng rocket launch test sa 2027. Wow! Seryoso? Hindi, ano magiging benefit nun? Seryoso? Parang pwede namang hindi muna tayo magganyan. Magastos yun, min. Yung NASA, magkano ba ang budget ng NASA? Yun ang nasa isip ko, yung ba yun? Tingnan nga natin, budget ng NASA. Annual budget, tingnan natin ha. Annual budget of NASA. 24.4 billion for fiscal year 2026. Just imagine yan. Ito, NASA ito ha. Siguro pero pumapasok na naman sa isip ko yung mga corrupt eh. I think, mabubuhay naman tayo siguro nang wala muna yan. Unless kung nagbabalak na kayong mag-evacuate ng, dahil alam nyo mag-end of the world na. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with the South Korean Aerospace Company. Isa rin sa mga pinakapinalakpakang pahayag ng Pangulo ang kanyang pag-iit sa ating karapatan sa West. Space? Well, tingnan natin, no? Wala lang, natawa lang ako. Philippine Sea. Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars. Si Tariela. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. We celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Ipinaalala niya ang diwa ng ating pagiging Pilipino gamit ang mga titik ng ating pambansang awit. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. For me, that's a very good response sa mga nangyari sa loob ng isang linggo.
From claiming Batanes, from the racist video, at sa haharas na naman ng Chinese Coast Guard sa ating BFAR, and of course, sa recent incident sa Ayungin. Nangako naman ng Pangulo na sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin ang mga nasimulan at tutuparin ang mga pangako, kabilang ang mga proyektong pang-infrastruktura at ang mga mas pinalawak na benepisyong pangkalusugan. Ivan Mayrina, GMA News. How about yung yung mga corrupt? Na-mention ba yun yung mga corrupt? kung pananagutin ba yun? Tingnan nga natin. Si Alex Ayala daw na na special mention. Tingnan natin yung mga corrupt. Anong balita sa mga corrupt? We do not yield. Ito, flood control issue. Hindi na isama doon sa Ano masasabi? Mga kababayan ko, naririto ako muli Tito Bongbong. upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. 1 taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, Ba't parang ngunit walang kailangan pumalakpak? nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Parang Ako parang ay pangulo ng palakpak ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Well, Tito BBM, maabangan namin yun sana matapos na lahat ng gulo at sana makamove on ang Pilipinas. Diyos ko, sa 2028, mga kababayan ko, mag-isip na tayo. Huwag na tayong tumingin sa pangalan, na sa papugian. Tumaas na sana yung standard natin sa pagboto. Nasa sa inyo yan. Paalala lang yung inaano ko. Yung sinasabi ko. Ayoko kayong kontrolin kung sino ang wag nyong iboto at gusto nyo iboto. Pero pagdating po ng eleksyon, tanggalin na natin yung mga dating batayan natin. Ano ba yung mga dating batayan? Dahil sikat yung pangalan? Dahil pogi? Putang inang yan. Diba? Lubog na ang Pilipinas. May chance na naman uli na darating sa 2028. Gawin na yung tama, mga kababayan ko. Ito po ang inyong Pangulo, si Bongo Tebe. Magandang hapon sa inyo lahat.